area nyo ay mamutha, machete lang po inyong gamitin, dahil ito po ay kanyang sisirain yung mga buto ng mutha. So ito po yung mga ugat-ugat niya na naiiwan. So pag kasi hindi naapula yon, pagka dinimahan po ngayon, bukas ay tubo na po ulit siya. Ayan mga kagulay, isang magandang umaga. Ayan, so papunta na ulit ako dito sa aking tanim na sibuyas. At ito nga mga kagulay ay malapit na mag 1 month. So bali ang gagawin ko ngayon mga kagulay, gamit itong aking rechargeable na sprayer, ay mag-i-spray ako ng mamatay damo, itong machete. Ayan, so yan po yung ating gamit na herbicide. Papaliwanag ko sa inyo kung paano siyang i-apply at kung kailan siya pwedeng i-spray sa ating sibuyas, so para hindi masayang. So ito yung mga pamatay damo na aming ginagamit sa aming mga sibuyas. So yung una, naipakita ko na sa inyo kung ano pa yung aking ini-spray. So ngayon ito yung gagamitin ko, machete. Ayan, so papaliwanag ko sa inyo kung bakit ito ang kailangan kong i-spray sa aking sibuyas. So ngayon mga kagulay, papunta na ako dito sa aking sibuyasan. So ayun po siya sa may tapat ng kubo na yon, isang banos na diretso. So ito po sa katabi po namin ito. Dito yung aking taniman ng Calixto. So yung last update ko dito, so patanim ko sana ng 27, kaso na-delay po yung ating dating ng punla. Kaya ngayon ito po siya. So naka-prepare na siya at pwede ng taniman. Ayan. So ito na po yung aking sibuyas na Super Pinoy. Ayan, ito na po siya. Napakaganda na po ng talbos. At itong pagka nagmalagay ito mga kagulay ay amin ng papadamuhan para makuha yung mga damo na hindi kayang patayin ng herbicide na aking gamit. So konti lang yan at napakadali lang damuhan, kaya konting tao lang po yung aming mauubos. So isang diretso po ito mga kagulay. Ayan, so ito po yung aking taniman ng sitaw noon at ng talong. So ngayon mga kagulay, papaliwanag ko sa inyo, ayan, yung ating pag-apply ng machete. Dahil nga ito mga kagulay ay ating kakalabera lang. Ayan, kasi nga yung ating unang abono nung nakaraan napunta na sa kanyang gilid-gilid na puno. Ayan, yun yung pinaka-importante pa nagkakalabera. Yung napupuntang mga abono dito sa gitna ay naidadala niya sa kanyang magkabilang gilid ng sibuyas. So wala din sayang. Kung makikita nyo, sinasabog nga lang po dito, pero ang ginagawa nga po dito ay kinakalabera agad para mapunta sa puno ng sibuyas yung mga abono na hinahagis. So ngayon pagka nakalabera naman mga kagulay, ibig sabihin nagagambulan itong ating mga pagitan ng sibuyas. At dito naman po lumilitaw yung mga bagong tubo o yung mga buto na nasa ilalim ng lupa. At sa pagkatubig na yun, sigurado po ay maglalabasan po yun. Kaya dapat kada tubig, kaya kailangan mag-spray po tayo nitong machete. Ayan, para po makontrol po natin yung mga damo dito sa ating sibuyasan. So yung iba kasi mga kagulay, lagi silang may ganito. So ako naman, kada tubig nag-i-spray ako ng machete. So ito yung herbicide na kanyang tinatarget nga po ay mga damo na mayroong mga buto, mga damo na mayroong buko, at yung mga damo na mga nagbibinhi, at yung mga palabas pa lang. So kayang-kaya po ito nitong machete. So karaniwan din ginagamit ng mga kagulay sa mga preparation pa lang na land na tataniman ng mga gulay. So pwede rin po siyang i-spray sa mga bakante kapag ito po ay ating ng napatoner o naparoto. So bali mga kagulay, sa pag-i-spray nga nito, medyo ingat lang tayo sa mga katabing gulayan, kasi ayaw na ayaw po nila ang amoy ng machete. Kaya mga kagulay, sa gantong area naman puro sibuyas, so ito dito may sili dito, kailangan pag nag-apply dito mga kagulay ay hindi mahangin. So bali ang timpla ko naman dito mga kagulay ay 60 ml lang kada load ng 20 liters na rechargeable na sprayer. At mamaya ipapakita sa inyo kung gaano kataas ang kailangan na nozzle pagka tayo po ay nagwawasiwas ito. So kailangan kasi medyo mataas
para hindi po mapuruhan itong ating sibuyas na tanim. So pag kasi medyo paligo yung nangyari dito sa ating pag-i-spray ng pamatay damo, gamit itong machete ay nagkukulot po or bumabaloktot din yung dahon. Kada gamit din ito mga kagulay, dapat yung sprayer natin, hugasan po agad natin para hindi po kumapit sa loob. At kasi nga ito mga kagulay ay meron siyang solvent. Ayan, so makikita may solvent siyang nakalagay. So itong mga kagulay, napakakapit po nito sa lupa, kaya pagka may lumabas o bagong tubo, hindi na po niya hayaan na lumabas pa. Kaya ito yung isa sa mga ginagamit naming herbicide dito sa mga sibuyas, itong machete. Hindi ko siya advisable na gamitin natin sa ating mga pagitan ng ating mga gulay. So pwede siya pagka preparation pa lang, katulad ng aking taniman ng talong. Siyempre pagka meron din po mga katabing mga gulayan, dapat ingat-ingat lang din po tayo. Tapos yun na itong video na to, at papakita ko sa inyo yung nozzle kung gaano siya kataas at gaano nga ba kabilis yung lakad. So yun mga gulay, tara samahan nyo ako. So ngayon mga kagulay, nag-i-start na ako mag-spray dito. So bale yung ating motor na gamit or yung sprayer na rechargeable ay nakasagad po ng andar or naka-fix po siya sa malakas. Kaya itong ating nozzle, ayan, kailangan po yung ating lakad din ay banayad lang, kasarapan lakad lang, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal, para po mag-abot-abot yung ating ini-spray. Kailangan sa pag-apply nito ay hindi masyadong tutok yung ating nozzle, so medyo mataas. So syempre titignan din natin yung pagitan ng ating pagwasiwas. Kailangan magdatig yan o tabi-tabi para hindi po siya magkaroon ng mga pagitan niya. At makikita nyo yon pagka ito ay naglakihan yung mga damo. So kailangan sakto yung inyong pagwasiwas sa paglakad para hindi po bagtaw-bagtaw. So sa nozzle, ayan, medyo taasan lang, hindi masyadong paligo. Hayaan lang siya kung hanggang saan siya babagsak. At yung mga ang apulay lang naman natin dito mga kagulay, yung mga bagong tutubo. So itong malalaking damo na nakikita nyo ay papadamuhan na po yan at matatanggal na. So dahil ginalaw nga natin itong lupa, ang iniwasan natin yung mga tutubong panibago, dahil hindi naman na makukuha na magdadamo pagka sobrang maliliit yung damo na makikita dito sa sibuyas. So bali ang dalawang plat dito mga kagulay ay 8 piraso o 8 plat yung dalang tudling, para hindi masyadong hirap tayo sa pagwasiwas. So kasarapan dala lang yan sa rechargeable. At mas mainam na rechargeable natin gamitin kaysa sa power spray, para sa ganun maiwasan din natin makaanggi pagka meron po tayong mga katabing gulay, at iniwasan natin makaamoy sila. Kaya ito nakokontrol natin at hindi masyadong kalakasan yung kanyang buga, hindi katulad sa power spray na talagang naghahamog siya. So sa pagwawasiwas din mga gulay, andun din po kasi ang magiging resulta, kung okay ba yung pagkawasiwas or hindi ba siya balabalangkad. Kaya mainam din na tansyahin nyo din yung buga, para sa ganun ay hindi po maglakihan yung mga damo sa inyong sibuyasan. So ito kasing nakikita nyo malaki na yan po yung gumi. Gumi kung tawagin dito sa amin na damo, pero napakadali lang po niyang bunutin. So hindi po siya nadadali ng mga herbicide na ating ginagamit, kaya ito po yung natira na lamang. Pero yung mutha ay nadali na po yan ng machete, kaya yung area nyo ay mamutha, machete lang po inyong gamitin, dahil ito po ay kanyang sisirain yung mga buto ng mutha. So ito po yung mga ugat-ugat niya na naiiwan. So pag kasi hindi na apula yon, pagka dinimahan po ngayon, bukas ay tubo na po ulit siya. Kaya mutha, kung sa area nyo ay yung po ang nagiging problema, madaing mutha, mas maganda po na gamitan nyo ng machete para makatipid po tayo sa pagpapadamo, lalo na sa mga baguhan natin mga magsisibuyas. Mas maganda na gamitan natin ng machete. So huwag po kayo matakot mag-spray nito, basta sundin lamang po yung ating mga video. So meron naman po tayong mga gabay na pwede natin sundan.
So bukod sa akin, so marami pa pong mga kagulay ko rin na nagbibigay din ng tips sa inyo kung paano gamitin yung mga lason at mga pamatay damo sa ating mga gulayan.